po ng Hong Kong. Pastor, Praise the Lord. Thank you so much, Sister Nelly. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Wow, ang dami natin ha. 17 jails. Parang may nakita pa akong pang 18 sana kanina pero parang nawala sila. Baka may pang 19 pa dyan. Praise God! Nakakataba ng puso na makita po ang bawat isa sa atin. Kahit minsan sa isang linggo tayo nagkikita-kita. Praise the Lord at talagang binibigyan natin ng puwang ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At alam niyo kung may puwang ang Diyos sa buhay natin, may puwang din tayo sa Kanya. Kaya yan, kung ano man ang hinihiling natin, ano man po ang ating ipinapanalangin, ay let us be rest assured na as long as ginagawa po natin ang kalooban ng Panginoon, ang tenga po ng Panginoon ay nakabukas para po sa ating lahat. Kaya sa umagang ito, makikinig po muli tayo sa salita ng Panginoon at sabi nga ng MC natin, mag-focus po tayo, di ba mga kapatid, kasi maikli lamang po ito, kaya mamaya na po tayo mag-usap-usap. Okay po ba? Okay, pa-thumbs up naman kung okay. Ayan, praise the Lord. Kaya para makarami tayo, so umpisahan na po natin, pero bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah, salamat po o Diyos sa pagkakataon ito na muling tinipon mo ang mga kapatid natin o namin Panginoon ng mga PDLs o God sa Bible study na ito o Lord. Panginoon, Ikaw lamang ang aming inaasam-asam, Ikaw lamang ang aming gustong makamtan sa aming buhay. Kaya nandito po kami, O God. At salamat po dahil pinahintulutan mo, Panginoon, na makadalo ang mga PDLs, O God, mga kapatid namin PDLs, sa Bible study na ito para po makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, dinadalangin po namin muli ang iyong Holy Spirit, O God, na siya pong lumukod sa bawat isa sa amin at siya pong kumilos sa aming kalagitnaan para maintindihan po namin ang iyong mga salita, Lord. Salamat po, gamitin mo lamang akong iyong instrumento, O God, bilang tagapagsalita mo, Lord. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Ang pag-aaralan po natin, mga kaibigan, ay tungkol po sa kung paano po ba tayo lilinisin ng Panginoon. Kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos ay parang isang gamot yan, It brings healing to the whole body. Ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan ay ginagamot tayo ng unti-unti, hindi lang natin nalalaman na kada pag-upo po pala natin sa Bible study para makapakinig ng kanyang salita, unti-unti yung ating mga sakit sa katawan, sakit sa isip, sakit sa damdamin, ay unti-unti pong nilulunasan ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon ay parang isang gamot na kayang-kaya niyang pagalingin ang buong katawan ng bawat nakikinig. Kaya handa ka bang gumaling sa araw na ito, kapatid? Itaas mo ang iyong kamay. Ayan! Praise the Lord! Dahil alam niyo, totoo ang Diyos sa kanyang salita. Kung papaniwalaan natin at ilalagay natin doon ang ating pananampalataya, kung ano ang pinapaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Sabi ng Panginoon, if you believe, kung maniniwala ka, it shall be done according to your faith. Kaya kung maniniwala ka, nagagaling ka. Wala naman akong sakit, pastora. Maaring sa physical, wala kang sakit. Pero yung puso natin, punong-puno ng sama ng loob. Punong-puno ng pag-aalinlangan. Punong-puno ng agam-agam. Punong-puno ng pag-aalala. Kailangan natin ng kagalingan na nagmumula po sa salita ng Diyos. At sa umagang ito, yun po ang gagawin natin. Magpa-check up po tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po ang cellphone o kaya ang computer or kahit na anong mga gadget, kapag naghahang yan, kapag matagal na ginagamit, may mga times na naghahang siya. Bakit kaya hindi mo mapindot? Bakit kaya hindi mo ma-scroll yung cellphone mo? Nangangailangan ng reboot. Meron yung tinatawag nila na i-reboot nila para bumalik doon sa original na pagkakalikha or original setting ng isang cellphone o ng isang computer. Kasi sa dami ng pinindot mo sa cellphone mo o sa dami ng pinuntahan mo na website doon sa computer, may mga virus na pumapasok doon sa computer na nagpapabagal ng function o ng pagkilos o ng gadget natin. Kaya minsan, bakit kaya ang tagal niyang ang tagal niyang mag-save o kaya ang tagal niyang mag-send? Ganun, nagre-reklamo tayo.
Kasi pala, sa dami ng pinuntahan natin, sa dami ng binuksan natin sa loob ng cellphone natin, may mga virus palang na-accumulate na hindi natin nalalaman. Kaya ang ginagawa nila para i-repair, mayroon silang sinasabi na i-reboot nila or i-reformat nila. At sa ating buhay din mga kapatid, sa dami ng pinagdaanan natin, sa dami din ng gusto natin makamtan, sa dami ng gusto natin yung nagawa natin, sa dami ng napuntahan natin, sa dami ng desisyon na ating ginawa, kadalasan maraming mali. Kadalasan may mga virus din na nakukuha tayo. May mga virus na mga spiritual, may mga virus na galing sa demonyo. May mga virus na galing sa ating sariling kagustuhan na nakakasira ng ating buhay. Kaya yan, nagkamali-mali ang ating buhay, nagkamali-mali ang ating desisyon. Dahil kadalasan may mga akala tayo na akala natin ay tama. But akala natin ay wasto sa paningin ng ating Panginoon. Kaya ginagawa natin yung pansarili nating kaalaman. And ang sabi ng salita ng Panginoon, nasisira ang ating mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya yan. At salamat sa Diyos dahil sa Bible study na ito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yung kaalaman po natin ay lumalawak. Akala natin ang kasalanan lang ay yung 10 Commandments. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not have any other gods before the Lord, thou shalt not honor your father and your mother. Akala natin yun lang ang kasalanan o kaya yun lang ang commandments ng Panginoon. Pero habang nakikinig po pala tayo ng salita ng Diyos, ay, ang dami nating kasalanan na nakapaloob po sa ating mga puso. Kaya, ang unang-una po na ipapacheck natin sa ating Panginoon, ang unang ipapa-reboot natin or ipapa-reformat natin sa Diyos ay yung ating puso. Yung puso po natin. Bakit? Ang puso po natin ay original na likha ng Diyos para mahalin ang Panginoon. Yan po ang nakasulat sa Matthew chapter 22, verse 37. Ito po yung original na reason, na rason kung bakit nilikha po tayo ng Panginoon. Kung bakit binigyan po tayo ng puso ng Panginoon ay para ibigin siya. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Yes! Kaya ang pag-ibig po natin sa ating Panginoon, mga kaibigan, ay yan po yung unang-una na inaasahan ng Panginoon mula sa atin. Na sa buhay po sana natin ito, ay unahin po natin ang Panginoon. Pero yan po, tao lang po tayo mga kaibigan, pare-pareho po tayo mga tao na nagkamali. Dahil sa dami ng ating mga gustong makamtan, sa dami ng naisin natin na mangyari sa ating buhay, hindi natin namamalayan na napapalayo na pala tayo sa Panginoon. Pero heto po, pinapaalala po ng Panginoon na ipinapaalala po muli ng Panginoon ang unang rason kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Yan ay ang mahalin natin ang Panginoon. Paano ba natin malalaman kung tayo po ba ay nagmamahal ng tunay sa Panginoon? Dapat walang kaagaw ang Panginoon, di ba? Kagaya din ng isang relasyon. Kaya may mga nasisirang pamilya kasi mayroong kaagaw yung original na asawa. Mayroong kaagaw yung original na karelasyon. Kaya yan, nagkakaroon tuloy ng lamat ang mag-asawa o nagkakaroon tuloy ng gulo between sa magkarelasyon. Kaya sabi niya din sa Matthew chapter 6 verse 24, may dalawang master kasi dito sa mundong ito na pwedeng pagsilbihan ng tao. Walang aliping makakapaglingkod, sabi niya sa verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Yes! Diba, binasa natin kanina, sabi ng Panginoon, inaasahan ko mula sa aking mga nilikha, mula sa mga tao na aking binigyan ng buhay, na ako dapat ang mahalin nila ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong isip. Pero sabi niya dito, ang tao ngayon dito sa mundo ito nagkakaroon ng pangalawang Panginoon. Pero sabi niya, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O paglilingkuran niya ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.
hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Yan po mga kapatid, may dalawang Diyos po. Alam nyo, ang pera at kayamanan dito sa mundo, nagiging Diyos yan ng tao. Kung hindi po tayo mag-iingat, akala natin ang Diyos lang is yung mga, sabihin natin mga Diyos-Diyosan, yung mga, ang idol lang, ano? You know, God hates idolatry. Ayaw ng Panginoon na, sabi nga ng Panginoon, huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Sabi niya, na inyong pupurihin kasi hindi nalulugod ang Panginoon. Pero ang Diyos-Diyosan po na tinutukoy niya dito ay hindi lamang po yung mga rebultong gawa ng kamay ng tao o kung ano-ano pang sinasamba ng mga tao dito sa mundo. Maaaring ang kayamanan ay maging Diyos din po. Kung yan po ang namumuno sa iyo. Kaya napaka-clear po, napaka-klaro po ng ating binasa na ang kalaban ng Panginoon sa ating pagmamahal ay kayamanan. Sabi niya, hindi natin dapat paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Kaya yan po mga kapatid, hindi man po natin gustong aminin sa ating buhay na naging Diyos natin ang pera. Pero alam niyo, marami pong napapahamak dahil sa pagmamahal sa pera. Paano po ba natin namamahal ang pera? Hindi ko naman sinasabing I love you money o kaya, mahal na mahal kita pera. Hindi naman ako I love you sa pera We don't need to say I love you sa pera para sabihin na mahal natin ang pera. Kung yun na lang ang laman ng isip mo at puso mo at yun na lang ang iniisip mo kung paano ka yayaman, paano ka magkakaroon ng maraming pera at the expense na tayo po ay mangluloko ng ating kapwa at mang-i-scam ng ating kapwa, yan po ay isang sinyalis na mahal po natin ang pera. Kaya yan, napapahamak po ang karamihan. Pero salamat po dahil hindi po hanggang dito ang ating buhay. Kung noon po na mahal natin ang pera, kami din po mga kaibigan, minahal din po namin ang pera in the past, Pero nung pinamulat po ng Panginoon na yun pala ang magiging dahilan para kami ay pumunta sa impyerno, salamat sa kanyang salita at namulat po tayo at binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbago. Kaya kapatid, let go of the past. Amen? Sabi ng Panginoon, kung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan ginawa, He is faithful and just at bibigyan niya tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kaya yan, huwag po nating pagsilbihan ang pera, huwag nating gawing Diyos ang pera, kundi gagawin nating Panginoon ng buhay natin ang ating Panginoon mismo. Sambahin natin siya. Bigyan natin siya ng puwang. We communicate, kaya pinag-aaralan din natin kung paano manalangin. Kasi habang nananalangin ka, napapalakas yung relationship mo sa ating Panginoon. Amen? Yung ating pagsamba, yung ating pinagkakatiwala natin lahat ng ating plano sa Panginoon. Yan po, nalulugod po ang Diyos dyan. Kaya yan. Pero kung hindi natin sasambahin ang Panginoon, isa lang ang ibig sabihin. Meron tayong ibang Diyos na sinasamba. At alam nyo, ang Diyos ng mundong ito ay walang iba kundi ang demonyo. The God of this age is no other than Satan. At alam niyo po ba ang ginagawa ng demonyo? Tinatakpan niya yung mata ng mga tao, ng mga hindi nananampalataya para hindi nila makita ang liwanag ng pagmamahal ni Kristo. Pero salamat, tapikin mo ang katabi mo, sabihin mo, mapalad tayo. Nakita natin ang liwanag ng Diyos. Yan. Alam niyo, isang blessing yan. Sabi ni Jeremiah, wala akong ipagmamalaking kayamanan dito sa mundo. Wala akong ipagmamalaking karangyaan dito sa mundo. Pero ipagmamalaki ko na kilala ko ang Diyos ng lahat ng Diyos at kilala ko ang Diyos na may-ari ng lahat dito sa mundo ito. Kaya ikaw kapatid ay pinagpala dahil kilala mo ang Diyos na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Amen? Ano pa ang ipapadoktor natin sa Panginoon? Ang ipapaayos natin sa Panginoon, yung ating isip. Kanina, yung puso natin. Dapat tingnan natin na ang Panginoon ang hari ng ating puso. Pangalawa, yung ating isip. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon in Colossians chapter 3 verse 2?
Colossians chapter 3 verse 2, sabi niya, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang ganda ng pagkakatagalog niya, ang mga bagay na panlangit, ang sana, yun ang nag-o-occupy sa ating isip. Set your minds on things above, not on earthly things. Ano? Hindi yung panlupa. Bakit? Ano ba ang mga bagay dito sa lupa? Mga kayamanan na temporary lamang. Mga bagay na pwedeng masira, pwedeng manakaw, pwedeng mapanis. Ano? Yan yung mga bagay dito sa mundo. At alam niyo po mga kaibigan, yung mga kalamidad na nangyayari sa ating paligid, yan po ay pamamaraan ng Panginoon para mangusap sa atin. Ipinapakita ng Diyos na hindi dapat natin ilagay ang ating pag-asa sa mga bagay na material. Kasi at any time, kapag lumakas ang bagyo, natatangay, lumilipad yung mga bubong. Kapag may sunog, ayan, kagaya ng nangyari sa Amerika, isang buong, I'm not sure if it is called state or isang buong city na sunog. Bahay pa naman ng mga mayayaman yun. Ibig sabihin, mamahaling mga bahay, mamahaling mga kagamitan, mamahaling mga sasakyan. Sa isang iglap, nasunog lahat. Ano ang gustong iparating ng Panginoon? Kahit nasa iyo yung buong karangyaan, kahit nasa atin yung buong kayamanan ng mundo, pwedeng bawiin ng Panginoon sa isang minuto o isang segundo lamang. Bakit? Sa Kanya lahat ang nandito sa mundo. Pati ang ating mga buhay. Kaya anytime pwede tayong bawiin ni Lord. Pero sana, ang panalangin natin, Lord, kung babawiin mo ako, ihanda mo ako. Lord, kung babawiin mo ako, hayaan mo ako makapagsilbi sa'yo. Yun po sana ang dalangin natin. Para kahit mamatay man tayo, mamamatay tayong naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya yan, ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ay pangungusap po ng Panginoon. It is a wake-up call na sinasabi niya na huwag kayong tumingin sa mga material dito sa mundo. Huwag kayo doon huwag doon ang pagbigyan niyo ng focus or bigyan niyo ng paglaanan ninyo ng buong attention ninyo. Ano ang sabi ng Panginoon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin ninyo ako, paglingkuran ninyo ako, at kung anuman ang inyong mga pangangailangan ay inyong makakamtan, ibibigay ng Panginoon. Amen? Hindi naman masama na, Lord, gusto ko sana magkabahay kasi wala kaming bahay. Walang problema, ipanalangin natin. Pagtrabahuhan natin ng maayos yung legal. Hindi po yung panluloko para makapagpatayo tayo ng bahay, nanloko tayo ng ating kapwa. Paano ka naman makakahinga anong tawag nito, with peace of mind kung matutulog ka na yung bahay mo galing sa masama, galing sa panluloko. So, aanin natin ang ganong kayamanan kung hindi rin lang naman pala tayo magiging masaya. Amen? Pero ito po, ipinapaayos ng ating, ipasaayos natin sa Panginoon ang ating puso. Kaya sabi ng Panginoon, set your minds on things above, yung mga makalangit na mga bagay, ang pagtuunan natin ng pansin. Ano ba ang mga makalangit na mga bagay? Yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung ating pagbabahagi ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay, yung pag-share natin, yung pagnamnam natin sa kabutihan ng Panginoon, yung pasasalamat natin sa bawat biyaya na binibigay ni Lord sa atin, yung buhay natin na hanggang ngayon, kahit nasa loob ko ng bilangguan, ay humihinga kayo, yung kalusugan na ibinibigay ko ng Panginoon. At ang pinakamalaking bagay na makalangit na ibibigay po na pagtuunan natin ay yung kaligtasan po na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. Kaya paglingkuran po natin ang Panginoon dahil nakakatakot na pagkatapos ng lahat ay sa impyerno po tayo babagsak. Huwag po natin sabihin na, di ba, Pastora, madami kaming pupunta doon kaya enjoy kami doon. Hindi po. Napakahirap po sa impyerno. Maaari ngayon pinagtatawanan natin ang impyerno. Baka sabihin natin, kaya ko. Di ba? Maglilitsyo na lang kami doon o kaya magbabarbecue na lang kami doon kasama si Satanas. Di ba? Yun ang joke ng iba. O, kumpadre ko si Satanas, kaya okay lang inihaw kami doon. Hindi po. Kayo po ang maiihaw. Tayo po ang mababarbecue kung doon po tayo pupunta. Amen? Kagaya din ng panahon ni Noah. Alam niyo yung panahon
panahon ni Noah? Pinagtawanan nila si Noah. Nagsasabi si Noah ng salita ng Panginoon, halina kayo, pumasok na kayo sa malaking barko para kayo ay mailigtas. Kasi uulan ng malakas at lahat ng tao dito sa mundo ay malulunod. Sabi ni Noah, kasi yun ang sabi ng Panginoon. Pero alam niyo ang mga tao, ay si Noah, parang si Raulo, pinagtawanan nila ng pinagtawanan. Kinutya nila si Noah, kinutya nila ang mga salita ng Panginoon. Ano ang nangyari? Namatay silang lahat. Si Noah lang at ang kanyang pamilya na pumasok sa malaking bangka ang nailigtas. At sabi ng Panginoon, ganun din ang mangyayari sa pagdating ni Kristo. Ang mga tao, magtatawanan nila ang salita ng Diyos. Ang mga tao, ayaw nilang pakinggan. Lalo na kung masakit, lalo na kung warning. Ay, di totoo yan. Di ba halina, sa next year na lang ako mananampalataya. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, ganun din ang mangyayari. Pagtatawanan ng mundong ito ang salita ng Diyos. Pero pagdating ni Kristo, marami ang iiyak dahil marami ang pupunta sa impyerno. Pero mga kapatid, hindi po tayo para sa impyerno. Tayo po ay para sa langit. Kung magpapatuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Ano pa? Kaya sabi ng Panginoon, ingatan ninyo ang isipan ninyo. At wag dahil kung ano ang iniisip ninyo, iyon din ang magiging buhay mo. Kaya kung masama ang iniisip mo, yun ang magiging buhay mo. Kung nagpaplano ka ng paghihiganti, nagpaplano ka ng masama sa kapwa mo, ay paglabas ko, humanda kayong lahat, uubusin ko ang lahi ninyo. E kung na may ganun tayong plano, sabi ng Panginoon, ayusin na natin. Kung ano man po ang nangyari sa atin, kung napagbintangan lang po tayo, huwag po tayong maghiganti sa ating kapwa. Ano ang sabi ng Panginoon? Vengeance is mine. Ako ang maghihiganti para sa inyo. Amen? Kaya kung napagbintangan kayo, hindi totoo ang sinasabi sa inyo, ay, magpuri kayo sa Panginoon, magsamba kayo sa Panginoon, bahala ang Panginoon na ipaglaban ang inyong mga kaso. Kaya manalig lang po tayo sa Diyos. Meron, magtiwala po tayo, wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Ano pa? Ano pa ang ipapaayos natin sa Panginoon? Yung ating focus. Bakit? Kasi minsan, kahit na yung iniisip ko ay mga panlangit, pero yung focus mo, iba. Kaya, marami pong napariwara ang buhay na marami ang nawala sa tamang landas. Okay? Dahil sa maling focus. Kaya dapat iayos po natin. Ano ang i-focus natin? Sabi niya sa Hebrews chapter 3 verse 1, titignan po natin ang libro ni Hebreo. Chapter 3 verse 1, sabi niya, mga hinirang na kapatid at kasama, sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Sabi niya dito sa English, fix your thoughts on Jesus. I-focus natin yung ating isip sa ating pagsisilbi sa ating Panginoon. Dahil siya po ang namatay para sa atin at siya din po ang magbabalik para kunin ang bawat totoong nananampalataya sa Kanya. Kaya let us fix our thoughts on Jesus. Ang isipin natin is kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. At isa pang i-focus natin is Hebrews chapter 12 verse 2. Tignan po natin ang Hebrews 12:2. Sabi niya, fix our eyes on Jesus. Kanina, fix your thoughts on Jesus. Ngayon, fix our eyes on Jesus. Talagang gusto ng Panginoon na isolo natin siya, gawin natin siyang solo sa ating isip at puso. Na talagang siya lang ang ating papanindigan, na siya lang ang ating susundin sa ating buhay. Alam niyo kung nakafocus po ang mata natin sa ating Panginoon, kahit anong paman ang nangyayari sa ating kapaligiran na pwedeng maging cause na madismaya tayo, na pwedeng maging sanhi para tayo po ay lumayo sa ating pagsisilbi sa Panginoon o para po mawalan tayo ng pag-asa. Yan, kung nakafocus po tayo sa ating Panginoon, ipapakita po ng Diyos ang kadakilaan niya sa bawat isa sa atin. Kung magpapatuloy tayo na ibigay ang ating buhay sa Kanya.
Kaya, mangyayari pong lahat ito. Kaya ko ba, Pastora? Parang hindi ko naman kaya. Lalo na at mahina ako. Kaya po natin yan. Kung, alam nyo, ang isang sikreto para makayanan na magtagumpay tayo sa ating buhay, ang sikreto po is magpapuspos po tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. Pero nandito kami sa bilangguan paano kami mapupuspos? Pwede. Kasi ang Espiritu Santo ng Panginoon ay pwedeng dumako, pwedeng pumasok sa bawat totoong hihingi o mananampalataya sa Kanya. Sabi niya sa Ephesians 5:8, alam niyo dito sa mundo, pwede tayong malasing. At ang nakakalasing sa mundo ito alak, At kung nalasing ka sa alak, wala ka na sa katinoan. Hindi mo namamalayan, nagagawa mo ang mga bagay na hindi kaaya-aya. Nagagawa natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Bigla ka na lang nagising, ay tapos na. Wala na. Damage has been done. Nasa loob ka na ng kulungan. At minsan, ang sinasabi natin na rason is, sorry, lasing kasi ako. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong maglalasing. Para maiwasan natin ang gulo at gusot ng ating buhay, huwag tayong maglalasing. Sabi niya sa Ephesians 5:8, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Kaya yan po, ito po ang bilin ng Panginoon. Huwag na po tayong maglasing kasi nakakasira ng ating buhay. Nagawa na natin, kaya yan ang dahilan sa karamihan kung bakit nasa loob po tayo ng pitan. Pero, sabi niya, pero alam nyo, hindi lang po alak ang nakakalasing. Alam nyo, pati mga makamundong pagnanasa, nakakalasing din yan. Kung yun lang ang iniisip mo at yun ang laman ng puso mo, hindi mo namamalayan, yun ang ginagawa ng katawan mo. Kaya nalalasing ka, bigla ka na lang natauhan, tapos na yung mga bagay na hindi ka aya-aya. Wala na, hindi na pagsisihan man natin, wala na, tapos na. Pero ito ang bilin ng Panginoon. Kung papahintulutan ng Panginoon na kayo po ay lumaya, huwag na po natin balikan ang mga bagay na nakakalasing. Hindi lamang po alak ang nakakalasing, pati desire ng ating katawan sa mga kamundong mga gawain. Hindi, pati kung ano yung gusto ng katawan na ginagawa. Kaya may mga nagagawa tayong mga kahalayan sa ating buhay. It's because nilaalasin tayo ng pansarili nating kalooban. Kaya yan, mag-ingat po tayo. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Instead na maglasing ka, sabi niya kung itutuloy po natin yung ating binabasa, instead na maglasing ka at masira ang buhay mo, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Yan po, magpapuspos po tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng tukso sa mundong ito. Para po sa ganun, ang puso natin ay talagang nakadiretso po na ang laman ay Panginoon lamang. Yung isip natin ay yung mga panlangit na mga gawain. Yung focus natin ay ang ating Panginoon lamang. Makakayanan po natin lahat yan kung ang Espiritu Santo po ng Diyos ay mananahan sa bawat isa. Paano po natin makakanta ng Espiritu ng Panginoon? Pamamagitan ng pagkikinig sa salita ng Diyos, paggawa ng ang ating mga napapakinggan, obedience to the Word of God. Ano pa? Magpatawad tayo. Alisin natin ang galit sa ating mga puso, alisin natin ang sama ng loob, at hayaan natin na ang Panginoon ang pumilos. At alam niyo po, kung tayo po ay napuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, tayo po ay naselyuhan na tayo po ay pag-aari ng Diyos. Dahil alam niyo po, ang Espiritu Santo po ng Panginoon ay siya po ang seal of ownership. Siya po ang tanda, siya po ang tatak na tayo ay pag-aari po ng Panginoon. Kaya kapatid, kung magpapapuspos po tayo sa Espiritu ng Panginoon, Lord, puspusin mo ako, Panginoon, every time that we pray, we ask, hilingin natin na, Lord, yung Espiritu mo sana ang siyang kumilos sa ating buhay para magawa ko ang mga bagay na ating napapakinggan at napag-aaralan. Amen? Kaya yan po mga kapatid, kung merong kung yung mga gadget na ipapaayos para tuminog, tayo pa kaya ng mga tao, di ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil may pagkakataon tayong umayos, may pagkakataon tayong mamago.
Kaya mapalad po ang bawat isa dahil na kay Kristo po tayo. Amen? Kaya yan. Taas nga po natin ang ating mga kamay kung gusto nating mapuspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Ayan. Okay, let's remain raising our hands. Itaas lang natin ang ating kamay at tayo po ay mananalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga salita na aming napakinggan, Panginoon. At Lord, tunay nga na kapag ang buhay namin ay Ikaw lamang ang focus, Ikaw lamang ang aming iniisip, at Ikaw lamang ang aming pinagsisilbihan. Alam namin, Panginoon, na lahat po ng iyong pinangako ay gagawin mo sa buhay ng bawat isa. At Lord, dinadalangin din po namin ang iyong Espiritu Santo, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang pumuspos sa bawat isa, O God, dahil hindi po namin kayang baguhin ang aming buhay. Hindi po namin kayang magbago, Panginoon, kung wala po ang iyong kapangyarihan. Kaya ngayon, Panginoon, nakataas ang kamay ng mga anak mo. Lord, they desire to be filled with your Holy Spirit, O God. Fill them right now, Lord, in Jesus' name. Puspusin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O God. Because we know, Lord, na ito ang iyong kalooban. Ang bawat isa ay mapuspos. Ang bawat isa ay sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Ang bawat isa ay sa iyo lamang magpupuri, O God. At mangyayari lamang yan, Panginoon, kung ang iyong Espiritu Santo ay matutuno sa bawat isa sa amin, O God. Lord, I pray, O God, that right at this time, fill your people with your Holy Spirit, O God, in Jesus' name. Sa iyong pangalan lamang, Panginoon, ito ang aming hinihiling, O God. At Lord, sabi mo, hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang mga anak mo, O God. Salamat po sa pribilegyo na ikaw ay aming makilala, na ikaw ay aming pagsilbihan sa aming buhay, Lord. Salamat po, receive. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo ng Panginoon. Tanggapin ninyo ng may pananampalataya at pasasalamat sa inyong mga puso. Salamat po, O God. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless, mga kapatid. Magpatuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. God bless you.